Sa isang maliit na bayan, dalawang matalik na magkaibigan ang sabay na lumaki, sabay naghirap at sabay nangarap. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang pagkakaibigang pinanday ng taon ay unti-unting guguho dahil sa isang bagay na hindi kayang pigilan ng kahit sino. Inggit. Ito ang kwento ng isang pagkakaibigang winasak ng tukso at kasinungalingan. Ang kwento ng pagtataksil, hindi ng kaaway, kundi ng isang taong itinuring mong kapatid. Ito ang pagtataksil dahil sa inggit ni Paul. Ang simula ng lahat. Sa isang maliit na bayan sa Quezon, may dalawang magkaibigang matalik na halos itinuring ng magkapatid, sina Marco at Paul. Magkasama silang lumaki, sabay nag-aral mula elementarya hanggang kolehiyo. At halos lahat ng bagay ay pinapasa nila sa isa't isa. Kung si Marco ay masipag, responsable at likas na mabait, si Paul naman ay kilala sa pagiging palabiro, masayahin, ngunit may bahid ng pagiging mapagmataas at may kaunting inggit sa puso. Magkaiba man sila ng ugali, hindi iyon naging hadlang sa kanilang pagkakaibigan. Ngunit tulad ng kasabihan, kung nasusubok ang ginto sa apoy, ang pagkakaibigan naman ay sa tukso. Si Marco ay nakapagtapos ng kursong engineering, samantalang si Paul ay hindi nakapagtuloy ng pag-aaral dahil sa kakulangan ng pera at disiplina. Sa kabila nito, hindi iniwan ni Marco si Paul. Tinulungan niya itong makahanap ng trabaho bilang kahera sa isang hardware store, habang siya naman ay nakapasok bilang site engineer sa isang malaking kumpanya. Lumipas ang panahon, nagsimula ng makaipon si Marco. Nabili niya ang lupaing matagal ng pangarap ng pamilya niya at unti-unti nang naitatayo ang isang simpleng bahay. Samantalang si Paul, nanatiling nakatira sa maliit na barong-barong ng kanyang pamilya at madalas pang nagiging pasanin dahil sa bisyo at barkadahan. Dito nagsimula ang unti-unting pag-usbong ng inggit sa puso ni Paul. Si Marco, noon pareho lang kami ng kalagayan. Pero ngayon, siya na ang may magandang trabaho. Siya na ang may bahay at lupa. Ako? Wala. Ito ang laging bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang kaibigan. Ngunit hindi lang iyon ang nagpainit ng kanyang damdamin. Isang araw, ipinakilala ni Marco kay Paul ang babaeng kanyang nililigawan. Si Angela, isang mabait at magandang dalagang nagtatrabaho bilang guro sa kanilang bayan. Maganda ang aura ni Angela. Mahinhin, matalino, at higit sa lahat, kita sa mga mata ang paghanga kay Marco. Ngunit sa unang pagkikita pa lang nila, may kakaibang damdamin nang naramdaman si Paul. Hindi niya alam kung iyon ay paghanga o tukso ng laman, ngunit malinaw sa kanya. Gusto niya si Angela. At mula noon, ang inggit ay naging apoy at ang apoy ay unti-unti nang nagiging pagkasuklam. Hindi ito agad napansin ni Marco. Ang akala niya, masaya si Paul para sa kanya, gaya ng nakasanayan. Ngunit sa likod ng mga ngiti ni Paul ay mayroong lihim na binabalak. Isang gabi, habang nag-iinuman sila, biglang bumulong si Paul. Marco, sigurado ka ba na mahal ka talaga ni Angela? Baka nalilito lang siya at baka may iba siyang gusto. Napakunot noo si Marco. Anong ibig mong sabihin? Kilala ko si Angela. Hindi siya ganon. Mahal niya akong ngumiti si Paul. Ngunit may kakaibang ningning ang kanyang mga mata. Sana nga kaibigan. At doon nagsimula ang simula ng pagtataksil dahil sa inggit, dahil sa pagnanasa, at dahil sa pusong hindi marunong makontento. Ang lihim na tukso, ilang libong salita. Pagkaraan ng ilang linggo, naging opisyal na magkasintahan sina Marco at Angela. Lalong sumidhi ang selos ni Paul sa tuwing nakikita niyang masaya ang dalawa. Sa bawat ngiti ni Angela kay Marco, tila ba may karayom na tumutusok sa puso niya. Isang pagkakataon ang dumating nang minsang ipinagbilin ni Marco kay Paul na ihatid si Angela pauwi dahil hindi siya makakarating mula sa trabaho. Sa una, simpleng usapan lang ang nangyari. Salamat Paul, ha? Mabuti at andyan ka. Nakangiting sabi ni Angela.
Ngunit sa mata ni Paul, ibang klasing saya ang nadama niya. Habang naglalakad sila pauwi, hindi maiwasan ni Paul na titigan ang kagandahan ni Angela. At sa gitna ng katahimikan, bigla siyang nagbitaw ng mga salitang hindi dapat. Angela, alam mo, matagal ko nang iniisip. Bakit si Marco pa? Kung tutuusin, mas matagal mo na akong kakilala. Ako ang laging nandito. Hindi ba? Pwede rin ako. Nanlaki ang mga mata ni Angela. Paul! Ano bang sinasabi mo? Kaibigan kita. Pero mali yan. Mahal ko si Marco na mula sa kahihiyan si Paul, ngunit hindi siya umatras. Sa halip, ngumiti siya ng pilit. Pasensya ka na, Angela. Nadala lang ako. Ngunit sa kanyang isipan, nag-ugat ng mas malalim ang kanyang pagnanasa at plano. Hindi naging komportable si Angela mula noon. Naging mailap siya kay Paul. Ngunit hindi niya sinabi kay Marco ang nangyari. Baka isipin doon itong pinapalaki niya ang sitwasyon. Samantala, si Paul ay patuloy na nag-iisip ng paraan kung paano niya maagaw si Angela at tuluyang sirain ang buhay ni Marco. Ang pagbagsak, lalong lumala ang inggit ni Paul. Dumating sa punto na gumawa siya ng mga kasinungalingan laban kay Marco. Una, kumalat ang tsismis na may ibang babae si Marco sa Maynila, isang kasamahan sa trabaho. Pinakialaman ni Paul ang cellphone ni Marco nang minsang nagkainuman sila at gumawa ng pekeng text messages na kalaunay ipinakita kay Angela. Angela, hindi ko gustong masaktan ka, pero tingnan mo ito. Siguro, dapat mong malaman nagduda si Angela, ngunit hindi siya agad naniwala. Kilala niya si Marco at alam niyang tapat ito. Ngunit hindi maalis ang sakit nang makita ang mga mensahe. Kasabay nito, sinimulan ni Paul ang pakikipaglapit muli kay Angela gamit ang awa at malasakit bilang sandata. Kung sakaling totoo man, Angela, andito lang ako. Hindi kita pababayaan. Ngunit kahit na may pag-aalinlangan, mas pinili ni Angela na kausapin si Marco. Doon niya nalaman ang totoo, na walang ibang babae si Marco. At ang lahat ng iyon ay gawa-gawa lamang. Nagalit si Marco kay Paul. Bakit mo ginagawa ito? Akala ko ba magkaibigan tayo? Ngunit hindi umamin si Paul. Sa halip, nagkunwari siyang inosente. Ngunit sa loob niya, lalong nag-apoy ang kanyang galit. Kung hindi kita masisira sa salita, sisirain kita sa gawa. At doon, tuluyan nang bumagsak ang pagkakaibigan nilang dalawa. Ang katotohanan at paghuhukom, 1,000 at higit pang salita. Dumating ang araw na hindi na kayang itago ni Angela ang kanyang kinikimkim. Sinabi niya kay Marco ang tungkol sa pagtatapat ni Paul at sa mga kasinungalingan nitong ikinalat. Galit na galit si Marco. Hinarap niya si Paul. Sabihin mo sa akin, totoo ba lahat ng ginawa mo? Ikaw ang gumawa ng mga peking mensahe? Ikaw ang sumisira sa amin ni Angela? Ngumisi si Paul. At kung oo, ano na ngayon? Lagi na lang ikaw ang bida, Marco. Ikaw ang may trabaho. Ikaw ang may bahay. At ngayon pati ang babaeng mahal ko, kinuha mo. Hindi ba't ikaw ang tunay na traidor dito? Napailing si Marco. Hindi ako traidor, Paul. Ikaw ang traidor sa pagkakaibigan natin na uwi sa mainit na pagtatalo ang kanilang usapan. Sa gitna ng kanilang sigawan, dumating si Angela at pinutol ang lahat. Tama na, hindi ako pag-aari ng kahit sino sa inyo. Pinili ko si Marco dahil siya ang mahal ko at wala kang karapatan, Paul. Nasirain ang buhay namin. Tuluyang bumagsak ang mundo ni Paul. Naiwan siyang mag-isa. Nilamon ng sarili niyang inggit at galit. Samantalang sina Marco at Angela, bagaman sugatan at nahirapan, ay nanatiling matatag. Sa huli, napatunayan ang aral. Ang inggit ay walang dinudulot kundi kapahamakan at pagkawasak ng tiwala. At dito, nagwawakas ang kwento ng dalawang magkaibigang halos itinuring ng magkapatid. Ngunit nagkahiwalay ng landas dahil sa isang damdaming matagal nang naninirahan sa puso ng isa. Inggit, si Marco, isang taong nagsikap, nagtiyaga at nagpakumbaba. Sa lahat ng hirap na pinagdaanan niya, hindi siya lumingon upang mangdown ng iba. Bagkus, tinulungan pa niya ang matalik na kaibigang si Paul. Ngunit sa huli, siya mismo ang sinuklian ng kasinungalingan
tukso, at pagtataksil. Si Paul naman, isang taong may mabuting simula, ngunit hinayaan ang kanyang puso na maghari-harian ang selos at panibugho. Sa bawat tagumpay ni Marco, pakiramdam niya'y siya ay naiiwan. Sa bawat ngiti ni Angela, pakiramdam niya'y siya ang tunay na nararapat, hanggang sa siya mismo ang naging mitsa ng pagkasira ng kanyang pagkakaibigan at tiwala ng mga taong nagmamahal sa kanya. Kung iisipin, madalas nating marinig ang salitang inggit, para bang simpleng emosyon lang ito. Ngunit sa katotohanan, ito ang isa sa pinakamalakas na lason na pumapatay hindi lamang ng relasyon, kundi pati ng kaluluwa. Tignan natin si Paul. Nagsimula lang siya sa simpleng pagnanais na magkaroon din ng kung ano ang meron si Marco. Normal, hindi ba? Dahil lahat tayo, may mga sandaling naiisip, bakit siya meron? Ako wala. Ngunit doon nag-ugat ang unti-unting pagkabulok ng kanyang kalooban. Imbes na gawing inspirasyon ang tagumpay ng kaibigan, ginawa niyang sukatan ng sariling pagkukulang. At dahil doon, sa halip na magsikap, pinili niyang ibagsak ang taong nakahihigit sa kanya. At ano ang napala niya? Wala. Naiwan siyang mag-isa, nilamon ng sarili niyang galit. At ang mga taong dati kumakalinga sa kanya ay tumalikod. Kung tutuusin, kayang-kaya sanang maiwasan ang lahat kung marunong lang si Paul tumanggap at matutong magsikap. Sa halip na manghila pababa, sana'y tinulungan niya ang sarili niyang bumangon, ngunit pinili niyang sirain ang tanging kayamanan na hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga, ang tiwala at pagkakaibigan. Sa huli, si Marco at Angela ay nanatiling magkasama. Sugatan man ang tiwala, naghilom iyon sa pamamagitan ng pag-ibig at katapatan. Habang si Paul ay naiwan sa dilim, dala ang bigat ng sariling konsensya. Sapagkat walang mas mabigat na parusa, kundi ang mabuhay araw-araw na alam mong ikaw ang dahilan ng sarili mong pagbagsak. Mga kaibigan, mula sa kwentong ito ay may iiwan akong ilang mahahalagang aral. Una, huwag mong hayaang lamunin ka ng inggit. Natural sa tao ang makaramdam nito. Ngunit nasa atin ang pagpipilian kung ito'y magiging inspirasyon o sumpa. Ang inggit na ginawang inspirasyon ay maaaring maging daan sa tagumpay. Ngunit ang inggit na hinayaang maghari ay magdudulot ng kapahamakan. Ikalawa, pahalagahan ang tiwala. Isa ito sa pinakamahirap na makuha at pinakamadaling masira. Kapag nawala, minsan hindi na ito maibabalik pa. Kung may taong nagtitiwala sa iyo, ingatan mo iyon na para bang ginto. Huwag mong sugalan para lamang sa pansariling kapritsyo. Ikatlo, tandaan na ang tunay na laban ay hindi sa ibang tao, kundi sa sarili. Hindi mo kailangang makipagpaligsahan sa kaibigan mo, kapitbahay o kapwa mo. Ang tunay na kalaban ay ang sariling katamaran, sariling takot, at sariling kahinaan. Kung mapagtatagumpayan mo ang sarili mong pagdududa, wala nang makakapigil sa iyo. Ikaapat, alamin ang kahalagahan ng pagiging kontento. Hindi ibig sabihin, nito'y hindi ka na mangangarap, kundi matututo kang pahalagahan kung ano ang mayroon ka habang nagsusumikap para sa mas maganda. Ang taong marunong makontento ay mas payapa kaysa sa taong laging kumakapit sa bagay na wala sa kanya. At higit sa lahat, ang tunay na kaibigan ay hindi nakikita sa panahon ng kasayahan, kundi sa panahon ng pagsubok. Si Marco sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi niya iniwan si Paul noong nangangailangan ito. Ngunit si Paul, sa kabila ng lahat ng kabutihang ginawa sa kanya, siya pa ang sumira. Kaya sana'y lagi nating tandaan, huwag nating gawing traidor ang sarili nating puso laban sa mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Mga tagapakinig, maraming kwento ang maaaring matapos sa trahedya. Ngunit ang trahedyang ito ay may bit-bit na paalala para sa atin. Kung sa iyong buhay ay may kaibigan kang umangat, huwag mong ikumpara ang sarili mo. Sa halip, palakpakan mo siya. Suportahan mo siya at gawing inspirasyon ang kanyang pag-angat para ikaw din ay magsikap, sapagkat ang tunay na kaibigan ay hindi natutuwa sa pagbagsak ng kapwa, kundi sumasaya sa tagumpay nila. At kung ikaw naman si Marco sa buhay na ito, yung taong pinagkakaitan, sinisiraan o pinagtataksilan, alalahanin mong hindi kailanman matatalo ang katotohanan. Maaring masaktan ka sa una, ngunit sa dulo,
Ang totoo ang mananatili at ang kasinungalingan ay kusang lulubog. Kaya bago ako magtapos, nais kong iwan ang mga salitang ito. Ang inggit ay parang apoy. Kung hindi mo pipigilan, susunugin ka nito hanggang sa wala nang matira. Mga kaibigan, huwag nating hayaang sirain ng apoy ng inggit ang ating pagkatao.